Naghahanda na sa paglikas ng ilang barangay sa Negros Island sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Pero ang problema ng ilang residente, hindi ang bulkan kundi ang sinirang pananim ng mga bagyo at habagat. Live mula sa Canlaon City, Negros Oriental, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kumusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, nasa ikalawang alarma pa rin yung bulkan na Canlaon dito sa Negros Island. Habang sinabihan na yung mga residente malapit sa Canlaon at yung mga barangay na maaring lumikas kung sakaling mag-alboroto muli ang nasabing bulkan. Alas 6 ng umaga kanina na magbuga ng mga kapal na usok ang bulkang Canlaon. Ayon sa PBOX, mahigit 10,000 tonelada ng sulfur dioxide ang inilabas ng bulkan simula kahapon. Umabot sa 300 metro ang taas ng volcanic plume, habang 25 naman na naitalang pagyanig sa paligid ng bulkang Canlaon. Nananatiling no-fly zone ang tuktok ng bulkan. Ibig sabihin, mahigpit na ipinagbabawal ang paglipad ng anumang aircraft dito. 3 barangay na malapit sa 4-kilometer danger zone ang nihahanda na para sa paglikas. Magsasagawa ng evacuation kapag itinaas sa ikatlong alarma ang bulkan. Pero ang ilang residente, hindi na raw natatakot. Sanay na raw sila sa mabiglang paglindol at pagbuga ng usok ng Canlaon. Mas minoproblema pa raw nila ngayon ang mga nasirang pananim dahil sa sama ng panahon. Nangangamba naman ng ilang senior citizens sa posibleng epekto ng ashfall sa kanilang kalusugan. Yes, ngayon ay pinapayuhan ng PBOX yung mga residente nga rito sa Canlaon na lumayo sa pinaka-danger zone para naman kung sakaling bigla na lang mag-alboroto ang bulkan ay maiwasan nila ito kaagad. Jess. Nag-uulat mula sa Canlaon City, maraming salamat Gary De Leon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.